Mestizo native na lechon ang pinaluto sa amin ng aming customer. Provide po ng customer namin dito yung baboy at nasa 70 kilo sa live weight na kilo ito. At yan po yung pinapakita ko kung gaano din kakapal yung taba nito kapag ganitong mga sizes na ng mga mestizo. Kaya nga binidyohan ko din dito. Yung na-notice ko dito, kapag mga nasa 40 kilos up na yung mga mestizo, ay makakapal na po. Nakadepende din po kasi yan sa mga pinapakain natin sa ating mga inalagaang baboy dito, no? At lalong-lalo na po kapag yung mga mestizo native ay pinapakain po ng mga feeds or yung upa ng mais or yung upa ng mga bigas yan po yung kadalasan, no? Okay siguro kapag mga organic lang yung mga pinapakain or hindi ko lang po, di pa po kasi kami nakapag-alaga ng mga mestizo, yung mga hybrid lang po yung mga inalagaan ni tatay. After po niya na ma-prepare po yan ay hugasan pa yan ng malinis na tubig at sa kalagyan ng mga ingredients. At ito po yung nalagyan na din ito ng dahon ng saba ng saging. Yan po yung ginagamit namin sa loob ng aming lechon. Kapag ganito po ng mga breed ng mga baboy ay hindi po namin yan pinapayagan na mai-boneless kasi nga po makapal po yung taba nito at saka matimpis lang yung karne. Okay lang kapag hybrid, no? At hindi na po yan namin pinapayagan kapag nakikita po namin na mas makapal po yung taba nito kaysa sa karne. At ibagay mo na. Pero bahal to, mamay naman. Matindahan naman. Yan po yung tinuturo ko po. Nilagyan na nila ng patali dyan sa kanilang inalagaang baboy, no? At humulma ito sa gitnang bahagi. At ito na din po yung pagsalang namin dito. No? At ganyan po kadami din yung uling na nilalagay namin. At sa mga ganitong sizes, sa mga ganitong breed ng mga baboy, napakahirap pong lutuin. Kasi nga po ay makapal po yung taba nito. Mahirap pong lutuin yung sa loob. Natatabunan po ng taba. At may malaking punit lang ito, biglang lumubo yung balat ng lechon at lumapad. Pasensya na po sa may-ari ng lechon. Mga nakaraang mga buwan, experience namin dito na napakahirap talagang lutuin. May one time po na may customer kami dito na hindi namin naluto ng maayos. Kasi nga ganito din ka-size at ganito din yung klase na kanilang pinalutong lechon. At hanggang doon may natutunan ulit kami kung paano, anong pang-diskarte yung gagawin namin dito para mas maluto namin ng maayos. Experience lang para din na mas matuto pa po tayo sa pagluluto ng ating mga lechon. Sa ganito po na pagluluto nila tatay dito ay umaga-4 na oras din. Kasi nga po medyo pahirapan din yung pagluluto nito. At sa ganitong sizes ng lechon ay yung labor nito ay nasa 2,700 pesos para lang sa labor nito. No? Iba yung ingredients at iba din naman yung pagdala ng customer namin dito ng uling, no? Kung gaano kadami yung uling na dadalhin ng customer namin dito. Yung pagpapaluto ng special dinuguan ay nasa 500 pesos din. Yung pag-aalaga pala ng customer namin dito ay nasa 9 months pero napakaganda yung balat nito, napaka-crispy din, no? Kaya kailangan lang din natin ng tamang alalay kapag ganito din yung edad ng mga pinapalutong lechon, no? Alalay lang din dito sa apoy para ma-maintain po yung pagka-crispy ng balat nito kahit na maedad na at yung breed ng baboy nito. At ganito kalalaki. Nag-a-adjust din kami dito ng mga ingredients na nilalagay namin sa loob ng aming mga mestizo native na lechon. Dahil nga po, yung sa mga native na lechon ay may sariling lasa po ito, no? May lasa na po ito, no? Kaya binabawas-bawasan din namin yung mga ricados na nilalagay namin dito. Pati tambak na. So, piggy bank, no? Naya lang. Dapat pejat. Kenanya. Ada. Ngilai. Nggak usah kamu. Cari